Ang sagutan nila. Ganon? Personalan na. Nawala yung pagiging statesman ng Senado. Noong araw, ang Senate President, yan yung traffic police yan eh. Kapag nag-aaway-aaway na yung dalawang tatlo. Talagang upo tayo, usap tayo, ayusin natin yan. Ngayon, bakit nangyayari yung ganito? Benefit of the doubt to the two senators, no? Siguro talagang masama na lang talaga yung loob nila. Siguro the leadership of the Senate can do something about it para masiguro naman natin na yung sandigan ba ng bayan, nandyan pa rin. Ang hamon ni Senador Amy Marcos kay Senador Panfilo Lacson, kung gusto mo, magsabunutan na lang tayo eh. Ano sinasabi mo na meron na kung mga insertion ba yun, Jeff? Unprogram. Meron kang wish list lang yan. Listahan lang yan na talaga ibinibigay namin sa DPWH kung aaprubahan. Gusto mo, sabunutan na lang tayo. Ano ba sabi ni Senador Ping? Sumagot ba? Paano ko may sumagot eh? Ang sabi daw ni Senador Ping, bakit naman ako makikipagsabunutan sa'yo? Pilo ka ba ang buhok ko? Dagdag pa niya dyan. Yung ngipin ko nga hindi pustiso eh. At saka walang peke sa mukha ko. Baka sa'yo meron. Walang dugtong na gano'n. Pero parang gano'n ang sagutan nila. Personalan na. Oo. Alam mo, nawala yung nawala yung pagiging statesman ng Senado. Honorabling tao dapat naman. Your honor. Noong araw, ang Senate President, yan yung traffic police yan eh. Kapag nag-aaway-aaway na yung dalawang tatlo. Talagang upo tayo, usap tayo, ayusin natin yan. But ngayon, bakit nangyayari yung ganito? No? Nakita naman natin yung sa hearing ng flood control. Yung nangyari, nagkakabastusan. Hindi dati nangyayari to. Matagal tayong sa Senado. Matagal tayong nag-cover sa Senado. Hindi nangyari yung ganito eh. Nung mga panahon nila Ernie Maceda, nila Blas Ople, Joker Arroyo, nila Edgardo Angara, nila Salonga. Magkakalaban din yung mga yan. Yes, pero hindi inaabot ng ganito yung kanilang pag-aangilan ba? Pero siyempre patutsadahan. Pero statesman pa rin ang dating. Yun ang away na matatalino eh, no? Yes. Parang palengke kasi, parang palengke awayan ngayon eh. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na yung statement ni Senador Lacson. Totoo ba yan? Pakinggan natin. Sige nga. Meron bang shot? Sige nga. Aber? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy, na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Ayun. wala siyang maaaring makitang macho rin sa mundo kung bakla ako. Oo nga. Well, ayoko nang dugtong. Bakit umabot sa ganito? Hindi po, I'm giving benefit of the doubt, no? Benny, di ba? Oo nga. Benefit of the doubt to the two senators, no? Siguro talagang masama na lang talaga yung loob nila. But again, yung ganito pong angilan o yung ganitong patutsadahan, masyado na hong naibaba ata sa baba. Wala bang humble sa kanila na magpakababa na lang, ano? Oo, wala Sige, bang... Tigilan na natin to. Baka wala na mapupunta ng pakinabang ang taong bayan dito. Oo, dahil alam nyo, ano man ang mangyari, ano man ang pagsasabihin yung dalawa, pareho kayong may black eye dyan sa taong bayan dahil bumababa ang tingin ng tao sa kanila, no? But again, of course, siguro the leadership of the Senate can do something about it
para masiguro naman natin na yung sandigan ba ng bayan, nandyan pa rin. Oho. Kasi kapag nakikita natin na ang ating mga senador nag-aaway, ang ating mga congressman nag-aaway, aba yun na lang nga yung huling takbuhan ng taong bayan eh. Totoo. Di ba? Oho. Sa tuwing may problema sa executive, sa Senado tumatakbo, sa Kongreso, immediately nag-iimbestiga ang Senado. Nangyayari sila-silang may problema Kung ang taong bayan na dapat ang gulong pumagitna eh. At para magsabing, pwede ko ba? Huwag na kayo mag-away. Marami kayo dapat na trabahuin para sa amin. Di ba? Baka may biglang kumanta, stop! Yan. In the name of love. Ay, nako. Speaking of Senador Ping Lacson, meron pa sa binulgar kanina. Doon sa, kasi press con yata sa Senado yun eh, yung binanggit niya. Mukhang naging tanong lang naman sa kanya yung bahagi ng pag-react doon kay Senador Amy. Pero isa sa binanggit niya, totoo ba ito, Nelson? Kuya Benny? Nakita na raw si Bunoan? Ba? Saan? Nakita na? Mukhang palutang-lutang daw eh. Naku po. Baka iba naman yung bangus yata. Bangus Bunuan. Bangus Bunuan. Nako, ito kinumpirma na eh, Nelson. Pero itong binabanggit niya ito, matagal nang sinabi ito ni Senador Marcoleta eh. Alin yan? Alin Diba? yan? Alin yan? Na sinadya raw po ni dating DPW Secretary Manuel Bunuan na magsumite ng maling grid coordinates para po sa libo-libong flood control project sa Malacanang. At dahil dyan, maglalabas naman daw po ang Senate Blue Ribbon Committee ng sabina kay Bunuan upang dumalo po sa pagdinig sa nalalapit na araw, itong Enero 19. Problema, hindi na nga makita dyan eh. Mula nung mag-abroad, parang hindi nata bumalik Wala eh. na. Wala kang record na raw eh. Kung Saan nagpunta? bumalik ito eh. Ayun na nga. Di ba nag-promise siya na babalik dun sa takdang petsa nung Disyembre? Oho. Sabi ng BID o ng Bureau of Immigration, wala namang record na bumalik. Secretary Binoan. Oho. Ang record lang lumabas. Umalis na bansa. Nako. At ang sinasabi mo nga na nakita na Bunoan, sa Pangasinan, yung mga bangus nga. Bangus Bunoan. Bangus Bunuan ang nakita. Pero si Secretary, nawawala na po. Nako. Ano ba sabi ni Senator Ping. Lacson? Ito nga, pakinggan natin. Senator Ping, ano masasabi mo? Deliberate, ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahat ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami, kasi personal naming pinuntahan ng teams namin, yung mismong Ghost Flood Control Project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talaga merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Ayun, oho. At yung punto yan, Nelson, di ba? Una ko narinig ito, again, kay Senador Marcoleta, na mismong ang Pangulong Bongbong ay iniligaw nung hawak nilang grid coordinates. Kaya yung mga pinupuntahan daw pong project ni Pangulong Bongbong dati na mga ghost flood control, minsan may mali-mali. Pati nga yung doon sa may Tuba Benguet yung rock netting ba yun? Ano ha? Yun ho, isa sa halimbawa. Yun nga ang isa sa mga gusto dapat maimbestigahan noon. Ang grid coordinates po, yan po yung pinakalugar, eksaktong lugar na pinagtayuan nung mga flood control projects na yan. May number yan. Yan, may number yan. Degrees, East, north, north, south. Nakaganyan yan, ilang degree. Ginan po sa mapa, eksakto Eksakto yung lugar. ituturo. So sa madaling salita, literal na niligaw ang ating Pangulo. Ano yan Diba? Longitude, latitude. Longitude, latitude. Oh, yes. Yan. So literal na niligaw talaga. Yes. At naligaw naman. Ayun nga, kasi hinawa ka. Kasi akala nila, kasi sino ba magsasabing peke pala yung coordinates na hawak ko? Kasi exact dapat yan eh. Kaya Diba? isa pa yan na kailangan talagang imbestigahan. Oho. Sino ang gumawa niyan at saan galing yan. Hindi rin naman, alam mo, binigbigyan din natin ng benefit of the doubt si dating Secretary Bonoan. Oho. Baka naman binigay lang din sa kanya ng tao niya. Di ba? Pwede. Oo, Oo. pwede. So, wag namang, hindi naman natin pero lumutang ka. Huwag kang magtago. Dahil kapag nagtago ka, ibig sabihin, guilty ka.
Yun. Ay, pero dapat bilang isang engineer, kasi ang Pangulong Bongbong hindi naman engineer, dapat alam niya kung tama o mali yung coordination na nakalagay Yes, doon. bago niya ibigay sa Pangulo. Oo, kasi Pangulo na ng bansa yung binigyan niya ng coordinates. Yes. May katwiran tayo ron. Pero Oh. ang sinasabi nga natin dyan is benefit of the doubt. Bigyan natin ng pagkakataon Nako. na mailusot niya yung sarili niya. Ay well, sa Addison Webe daw, dapat pumunta siya at kung hindi daw po sa pupunta, ay mapapatawan siya ng contempt citation. Contempt of court, contempt siya Ng Senado. Senado. Pag nakuha siya, kulong siya. Yun. Yung. Kaya papadalan pa raw siya ng warrant of arrest. Eh, ang tanong, nasaan sila ngayon? Yan ang sinasabi Hindi kaya natin. magkasama sila ni, ano? Cabral. Ni Ni Cabral. Hindi. Hindi ba yung nasa kabila na yun? Secretary. Tsaka si... Nasa kabila na si Yusek Cabral eh. Baka may hinala ko, baka si Saldi ko magkasama silang dalawa ngayon. Hindi kaya. Di ba? Mare, Si Cabral lang alam ko nasa baka kabilang buhay. bubuo ng bagong party list yan. Bubuo ng bagong party list. Anong party list? Yung para sa 2028. Ay, nako. Anyway, yan po ang abangan natin. Kasi hanggang ngayon, sa halip na makita at matumbok po at paano masusolusyonan itong problema ng flood control projects, Kuya Benny, Kuya Nelson, parang may gumulo eh. Di ba? Tumitining na eh. Tumitining na, matutukoy na parang biglang gumulo ngayon. Hindi mo na ngayon alam kung sino mananagot sa bagay na ito at sino ba talaga ang mastermind ng Palawak ng palawak eh. hindi parang sinadya, parang kung saan napunta. Hindi, pinalawak ng pinalawak para may tamaan ng mga hindi dapat tamaan na ng tamaan. Pero di ba dapat pataas ng pataas? Oo. Hindi, ito pababa ng pababa. Oo nga, no? Sa halip na mapataas ang investigasyon, mukhang pababa. Oo, nakita mo, mga RD ngayon, yung mga pinagsisibak ngayon, RD, yung mga engineer ng DPWH. May second wave pa raw. Diba? Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, mukhang ang second wave niyan, mga district engineer at saka mga assistant district engineer naman daw sa buong bansa. Kaya naghahanap daw sila ngayon pala, Kuya Benny at mga kababayan, ng mga fresh graduate na